Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kapag Puso ang Pumili. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Maraming babae rin ang nagdaan sa buhay niya, ngunit kay Madel lamang siya unang nagseryoso. Ngunit dito rin niya naranasan ang unang kabiguan. Upang magamot ang sugatan niyang puso at damdamin, ay umalis siya ng Pilipinas. Nagtungo siya sa London para magbakasyon. 3 buwan din ang inilagay niya roon. Kahit paano, ay naibsan ang sakit na idinulot ng kabiguan niya. Saka lamang siya umuwi para muling harapin ang mga tungkulin at responsibilidad na naiwan niya sa trabaho. Nang muli silang magkita ni Madel, tanggap na niyang hindi nga sila para sa isa't isa. Masaya rin siya para dito dahil napatunayan niyang masaya at kontento ito sa piling ni James. 5 buwan ang nakaraan nang muli siyang umuwi sa London. At sa loob ng panahong iyon, 1 beses sa 1 buwan siyang nagpupunta sa Hong Kong. Doon siya nagpapalipas ng weekend. Hindi totoo ang sinasabi niya kanina kay Althea na first time tourist siya doon. Alibay niya iyon para malapitan ito. Nagtagumpay siyang makilala ito. Ngunit wala siyang intensyong masama rito. Pinakiramdaman niya ang sarili. Halos ganon ang nararamdaman niya nung una niyang makita si Madel. Parang may bumubulong sa isip niya na dapat siya ay madala na. Mahirap mabigo at mahirap ang masaktan. Kaya lang ay mas nangingibabaw sa kanya ang kagustuhang muling makita ito. Eksaktong 9:00 ng umaga nang lumabas na exit gate ng pier sina Althea at Isabela. Sinuyod agad ni Althea ng tingin ang paligid. Hindi naman siya nahirapan sa paghanap. Agad niyang nakita si Chris. Napakakaswal lang ng suot nito. Isang puting t-shirt at maong na pantalon. Wala itong alahas na suot maliban sa relo. Pero kahit ganoon kasimple ang suot nito, ay hindi mapapagkamal ang lumaki ito sa gitna ng marangya at maalwang pamumuhay. Nasa gilid ito ng pathway. Doon ito nakapwesto. Sa tabi ng protective wall na nakaharap sa gilid ng pier. Ayun siya! Masiglang sabi niya kay Isabela na umaagapay sa kanya. Saan? Sino? Tila excited na rin ito. Itinuro niya si Chris. Ay, ang pogi! Tila kinikilig na bulalas nito pagkatapos pagmasdan si Chris. Kaya naman pala pumayag kang maging guide niya eh. Isabela ha? Kagabi ka pa. Siya, lapitan mo na. Nasa likuran niya ito nang lumapit sila kay Chris. Tila nagulat naman ito nang bigla itong lumingon. Ha? Oh, hi! Agad namang nakabawi ito sa pagkagulat nang makita siya. Ngumiti ito ng matamis. Hindi niya maiwasang makonsyus sa hitsura niya. Simple lang ang suot niyang blouse. Denim skirt na lampas tuhod ang haba. Nakaklip at may kulay blonde ang lampas baywang niyang buhok. Sorry ha? Kahit palagay na ang loob niya rito ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkapahiya. Kadarating ko rin lang. Tumingin ito sa gawi ni Isabela. Ay oo nga pala Chris. Siya nga pala si Isabela, ang kaibigan ko. Dito rin siya sa Hong Kong nagtatrabaho. Pakilala niya sa mga ito. Hi, kamusta? Sabi ni Chris na agad na inilahad ang kamay. Hindi na ako mag-aalala ngayon. Nakangiting sabi ni Isabela. Kung nagtaka man si Chris sa sinabi ni Isabela, lalo na siya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan niya. Ang ibig kong sabihin ay nakakatiyak na ako ngayon na totoo ang kwento mo sa akin. Nakangiting sabi nito.
bago binalingan si Chris. Mukha ngang mabait at mapapagkatiwalaan si Chris. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay kung ano ang sasabihin ni Isabela. Pero mag-iingat ka rin, dagdag ni Isabela. At ikaw Chris, mag-iingat ka rin dito kay Althea. Hindi laging pasimple ito. May tupak din ito paminsan-minsan. Ikaw talaga? Pasimpleng kinurot niya ito sa tagiliran. Muling binalingan niya si Chris. Nice meeting you nga pala. Maiwan ko na kayo. Bahala ka na sa kaibigan ko ha? You mean, hindi ka sasama sa amin? Kunot noong tanong ni Chris. Mabilis na umiling si Isabela. May part-time job ako. Paste na. Tiyak na hinihintay na ako roon. Sige, mauna na ako sa inyo. Bye. Kumaway pa ito habang palayo sa kanila. Pasensya ka na sa kaibigan ko ha. Kalug lang talaga iyon. Aniya kay Chris nang tuluyan nang mawala si Isabela. Pero mabait naman iyon. Sa katunayan nga, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Saan tayo? Ikaw, saan ba ang gusto mong pumunta? Doon sa kabila. Ang tinutukoy niya ay gawing Hong Kong Island. May place of interest ba doon? Of course, sagot niya. Tara na, para marami pa tayong mapuntahan. Nasa ikalawang palapag sina Althea at Chris. Nakatanaw sila sa isang kapaligiran mula sa isang maliit na man-made cave. Ang atraksyon sa lugar na iyon ay ang mga life-size na rebulto at estatwang hango sa Chinese mythology and legends, mga human and animals figures, at mga halamang karamihan ay namumulaklak at may iba't ibang mga kulay. Napansin kong priority ng mga Chinese ang pagdidevelop ng mga parks at gardens, wika ni Chris. Siguro, noon ko rin nga napapansin yan eh. Talagang maraming parks at gardens dito. Tumingin ito sa kanya. Can I ask you a few questions, Althea? Ha? Sure. Ano iyon? Saan ka sa Pilipinas? At saka, can I call you Thea? Napangiti ito ng tipid. Okay lang. Taga saan ka sa atin, Thea? Tanong uli nito. Taga Calamba, Laguna ako. Natigilan ito. Napansin niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Bakit? Umiling-iling ito. Wala. May naalala lang ako. Pero hindi na ito nagpaliwanag kung ano iyon. May naalaala rin ako. Nakangiting sabi niya at tumingin sa suot na relo. Chris, 4 o'clock ang closing time dito. So, kailangan na nating umalis. 7:30 na sila nang nakarating sa Kowloon. Tulad ng nagdaang araw, naroon sila at nakaupo sa Bayview Park habang nag-uusap at pinagmamasdan nila ang kagandahan ng tanawin sa paligid. Ang view na iyon sa Hong Kong side ay kilalang kilala. Diba, Thea? Anito at itinuro ang tinutukoy nito. Nagkibit balikat siya. Siguro, hindi ko alam. Pero sa ganda niyan, tiyak na matatandaan iyan ng mga dayuhang pumupunta rito. So, what are your plans now? Magtiyaga pa at patuloy na makikipagsapalaran. Iyon kasi ang dapat. Paano yung sinasabi mong problema sa trabaho? Kung mariresolve, ipagpapatuloy ko ang trabaho. Kung hindi naman, uuwi ka? Kung uuwi kasi ako at this point, paano na ang nanay at mga kapatid ko, di ba? Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Nandito na ako. Kaysa umuwi ako sa Pilipinas, dito na lang ako makikipagsapalaran. Alam mo, Thea, hanga ako sa'yo. Bata ka pa, pero matatag ang mga desisyon mo sa buhay. Naisip ko kasi, sa katulad ko ay dapat lang na ganun ang maging attitude ko sa buhay, di ba? Who knows, sa ganoong paraan ay swertehin ako. Hindi naman ako naghahangad ng napakataas, Chris. Ang gusto ko lang ay medyo makaangat ang pamilya namin kahit kaunti. At saka gusto kong matulungan ang nanay ko at makapagtapos ang mga kapatid ko. Ang dami mong pangarap para sa pamilya mo. Pero paano naman ang sayo?
Wala na sa akin yun. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ayaw kong danasin ng mga kapatid ko ang mga bagay na pinagdaanan ko. Ayaw kong pagdaanan nila ang paghamak ng ibang tao dahil sa katayuan ng buhay namin. Gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya. Saka na siya mangangarap uli para sa kanya. Minsan na siyang nangarap, pero kabiguan ang idinulot niyon sa kanya. Iisa lang ang hiling niya ngayon para sa sarili, ang makalimot sa kabiguang iyon. Bawat bagay ay may kanya-kanyang panahon. Yes, it's true. Pero ibig mong sabihin, lumipas na sa iyo ang mga panahong dapat ay mangarap ka para sa iyo? Pero bakit? Sunod-sunod na tanong nito. Ngumiti lang siya. Kapag kuwan ay iniba niya ang usapan. So, anong oras kita ihahatid? Tanong niya rito. Diba? Dapat ako umaghahatid sa'yo? Abay hindi. We have a deal. Paalaala niya. Hindi ito sumagot. Hindi na rin siya nagtangkang magsalita. Hindi maintindihan ni Chris ang lungkot nang bigla niyang maramdaman nang maisip niya iyon na huling araw na niya roon. At iyon rin ang huling araw na makikita at makakasama niya si Althea. Mamaya lamang ay maghihiwalay na sila. Hindi niya alam kung paano magpapaalam dito. Parang ayaw niyang matapos ang sandaling iyon na kasama ito. Kung maari lang niyang hilahin ang oras pabalik sa umaga upang maghapon muli silang magkasama ay gagawin niya. Ngunit isang katotohanan ng oras ay lumilipas at hindi na maibabalik. Gayunpaman ay naniniwala siyang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. May panahon para sa isang simula at may panahon para sa isang katapusan. At may sinisimulan sila ni Althea. Nang walang marinig na tugon kay Chris ay hindi na rin nagsalita si Althea. Pumasok sa isip niya na maya-maya lamang ay matatapos na ang kasunduan nila. Ibig sabihin ay maghihiwalay na sila. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata sa isiping iyon. Batid niya na kung hindi niya mapipigilan ang sarili ay tiyak na maluluha siya sa sandaling magpaalam na ito. Ngunit alam din niya na kahit iyon ang huling araw na makikita niya ito, ay hindi na ito mawawala sa isip niya kahit kailan. Kung ano ang epekto sa kanya ng panahong darating para sa alaalang iiwan nito sa kanya ay hindi niya tiyak. Ang natitiyak lang niya, mamaya lang ay matatapos na ang sandaling magkasama sila. Ngayon pa lang ay nalulungkot na siya. Isang katotohanan na ang bawat pamamaalam ay nagdudulot ng lungkot sa puso. Tia! Maya-maya ay tawag nito sa kanya. Uuwi ako bukas. Baka may gusto kang ipadala sa akin para sa inyo. Hindi siya nakasagot. Parang lalong tumindi ang lungkot na nararamdaman niya. Tia? Ha? Anong sinasabi mo? Inulit nito ang tanong. Nakarating na ako sa bayan ninyo. Ikaw? May kakilala ako roon. Niloloko mo naman ako eh. Pero okay lang. Wala naman akong ipapadala eh. Wika niya. No, totoo. Kaibigan ko sina Melissa Palma at Elizabeth Chavez. Kilala mo sila? Wika ni Chris. Ikaw? Kilala mo sila? Bulalas niya. Hindi kita lolokohin ng ganyang bagay, Thea. Si Melissa ay girlfriend ng kaibigan ko. Best friend naman ni Melissa si Elizabeth. Pahayag nito. Si Melissa ang may-ari ng grocery store na malapit sa public market. Pamilya naman ni Elizabeth ang may-ari ng computer shop. Naniniwala na ako sa iyo. Pero thank you na lang. Wala kasi talaga akong ipapadala sa amin. Anong oras nga pala ng flight mo bukas? 8:30 ng umaga. Well, happy trip, pabirong sabi niya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay natahimik naman siya. Ganun pa man ay pilit na itinago niya ang nadaramang kalungkutan. Tila binigyan nito ng ibang kahulugan ang pananahimik niya. Well,
I think it's about time. Ayaw ko pa sana. But it's getting late. Come, kasabay ng paghawak sa braso niya. Hinayaan niyang alalayan siya nito sa pagtayo. Nakaalalay ito sa kanya hanggang sumakay sila patungo sa North Point. Pagdating nila roon, sa halip na ito ang ihatid niya, ay siya ang inihatid nito. Naroon sila sa isang parking ground ng apartment na tinutuluyan ni Isabela. Paano? It's 10 o'clock already. Maaga ka pang gigising bukas, wika niya. Sandali. Naglabas ito ng pera at iniabot iyon sa kanya. Huwag na. Okay na yung kagabi. Tanggi niya. Teya, iba iyon. Please, naabala ka at napagod. Para sa iyo lahat ito. You earn this. Pinaghirapan mo ito. Huwag na. Nakakahiya na sobra. Ako ang nakakahiya kung hindi kita babayaran nang ayon sa agreement natin. Nagampanan mo na ang part mo. So, it's my turn. Please. Nakatungong kinuha niya ang pera. And this, may inilabas na isang maliit na kahong naka-gift wrap si Joel mula sa bulsa ng pantalon. Ano na naman iyan? A token of gratitude sa pang-aabala ko sa iyo. Also, a token of friendship, sabi nito. Hindi niya magawang kuhanin ang iniabot nito. Hinawakan nito ang kamay niya at inilagay roon. This is for you, Teya. Maraming salamat, Chris. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Teya. Muling nagtama ang kanilang paningin. I hate to see this, but goodbye, Teya. Inilahad nito ang kamay. Inabot niya iyon. Bye, usal niya. Mahinang-mahina ang boses. Binitawan nito ang kanyang kamay. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Tumalikod na siya para pumasok sa gusali. Ayaw na niyang pagmasdan ang paglayo nito. Tiyak na tuluyan na siyang maiiyak. Malapit na siya sa entrance door nang marinig niya ang pagtawag nito. Huminto siya sa paghakbang at nilingon ito. Nakangiting kinawayan siya nito. Goodbyes are not always forever, Teya. Remember that. I'll see you again, sabi nito. Kapag kuwan ay saka lamang ito nagpatuloy sa paglakad. Napatulala siya nang buksan ang regalong ibinigay nito sa kanya. Isa iyong mamahaling pamango. Ang mga taong may kakayahan ang alam niyang tanging may kayang bumili ng ganun. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!